Sinircumcise na siya after 8 days. So, being devout Jews, Mary and Joseph have Jesus circumcised. So, this was 8 days after his birth, no? Sa Tagalog, pagtutuli. Okay? 'Di ba? Ang mga tinutuli ngayon, dapat mga 5 years old, 9 years old, ganyan, 10, 'di ba? Bago mag double digit minsan, tinutuli na. Pero ito 8 days. 8 days mga kapatid. Because utos na yan kay Abraham na kailangan ang tinatawag na covenant nila bilang patunay na siya ay pinili ng Diyos. So, ang may covenant na tinatawag, yun yung magiging sign or covenant, yung outward sign or symbol na sila ang pinili through circumcision. At 8 months ang sabi ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit 8 months? Mamaya, pag-aaralan natin. So, a month later, they returned in 33 days for a purification rite. Mayroon kasi tinatawag na purification that was 33 or to 40 days. So, could offer 2 turtle doves if too poor to offer a lamb. Yun nga, dinedicate siya sa temple. Which is what they did. 2 turtle doves o 2 bato-bato, sabi sa Tagalog. It was at this time that Simeon and Anna, 2 elderly prophet and the prophetess, who spoke concerning Jesus' future, and confirmed that this child was truly the Messiah. So may confirmation, wala nang doubt kay Mary at kay Joseph na tunay nga ito ang pinili ng Diyos mula sa langit na magiging tagapagligtas, hindi lang ng bansang Israel kundi ng buong mundo. So this was done to confirm and encourage Joseph and Mary para hindi na talaga sila mahaluan ng doubt, who were the only ones to hear this prophecy. Kasi sila lang dalawa Ang hirap kaya i-carry nun na, yung anak natin, baka ma-pressure naman siya. Sana lumaki siya na na normal na bata. Yun naman ang nangyari. That's why meron siyang tinatawag na private life. As in, hindi nakasulat sa Bible from 12 hanggang 30. Diba? So, etong tanong. Why were biblical circumcision done on the 8th day? Alam nyo ba, the Bible does not state the reason for the 8th-day rule, but a couple of notes can be made. In Exodus chapter 22, verse 30, it is implied that the firstborn were to be dedicated to God, and when they were 8 days old, and the firstborn of animals were to be sacrificed. Kaya yun ang ginawa nga nila, bato-bato ang sinacrifice nila, dinedicate nila kay Lord, pumunta sila sa temple. At that time, sabi niya, but also interesting is a modern medical discovery concerning the body's vitamin K. Yung vitamin K daw na napoproduce yun, so it is little technical But here's the reason. When vitamin K was discovered, kailan lang, it was found to be related to preventing hemorrhaging. Na kapag nasugatan ang bata, ay hindi na siya nagkakaroon ng hemorrhage. Okay? It has been learned that it is responsible for the production of an enzyme, yung tinatawag na prothrombin, na in the liver, if deficient, could cause hemorrhaging, kung deficient. Pero kung hindi, or oddly, it is only on the 5th hanggang 7th day of the newborn male's life that the vitamin K is produced, produced by bacteria in the intestinal tract. So, ito'y present nung mga panahon yun na 5 to 7. Then after nun, sa 8th day, pwede na siyang hindi na siya duduguin at that time. Pero alam nyo, on the 9th, 10th, 11th day, dinudugo na. Ewan ko kung bakit ganon. Kaya talagang himala. Alam tang Lord talaga ang mula pagkabata natin, mula sa womb, alam na ng Lord. Kaya ito'y isang hiwaga talaga ng Biblia. So, vitamin K coupled with prothrombin causes blood coagulation. Kaya nape-prevent yung hemorrhaging o pagdudugo. So which is important in any surgical procedure. So the researchers observed that a newborn infant has peculiar susceptibility to bleeding between 2nd and 5th day of his life. So hemorrhages at this time meron. So though often inconsequential are sometimes extensive. They may produce a serious damage of internal organ, especially to brain, and cause death from shock and insanguination. Okay?
Kaya talaga saktong sa 8th day, ang galing talaga Hindi sinabi ni Lord kung bakit, pero dahil siya ang milikha sa tao, siya ang architect, siya ang engineer, siya ang creator natin, alam niya ang bawat proseso, bawat parte, bawat atom, bawat particle ng ating katawan. Kung kailan ito magpa-process, kung kailan ito mabubuo. No need to explain. Ganyan si Lord eh. Hindi na kailangan mag-explain. Diba? So, doon na tayo sa 11. 11 na. 5 na lang. 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 15 nito eh. Yung 0 to 12 years old. So, Matthew chapter 2 verse 12. Bakit malaking X? Because tradition shows that the Magi, the visit of the Magi na tayo, showing up the manger on the heels of the shepherds. So, this is incorrect. Dahil yung picture na yan, kadalasan ipinapakita sa Belen kasama yung mga hari daw, pero hindi talaga sila hari. They are Magi. Ang Magi, it is a Persian word na ang ibig sabihin ng Magi po ay they are onto magic, sorcery, or they are wise, Sila yung mga parang nag-aaral ng mga stars. Sorcerers talaga, Magi. Kaya nga, dyan yung root word ng magic eh. So, mga po yan, mga Persian. And, sabi dito, Matthew 2 verse 16 says that Herod killed children. Si Herodes po yan. Pinapatay niya yung 2 and under according to how old the child was based on the information given him by the Magi. Kaya kung ano man yung sinabi ng Magi o Magi or Magi yan matatalinong tao, wise men, pero Magi talaga ang pinaka the best talaga na pangalan din. So, dahil hindi na bumalik doon sa hari, yung term na yon, yung time na yon ay talagang scope niyan 2 years old pababa. Okay? Putting the verses together, we get this possible order of events. Number 1, they leave Nazareth to go Bethlehem. Malis sila sa Nazareth, pumunta sila sa Bethlehem. Then, si Jesus Christ pinanganak sa Bethlehem. So, they go to Jerusalem 8 days after for circumcision. Diba? Nagpunta sila sa temple, i-dedicate si Jesus Christ. So, they return to Nazareth to pack up. Balik na naman sila sa Nazareth. And then, they go to Jerusalem na naman for purification. Yun na yung, dedication. So, yung circumcision muna, and then packing up, then they settle in Bethlehem again. Because since it is the city of David, at doon nga nagpa-census si Joseph, so, ang haba na ng time nung panahon yun. So, this is where they believe they should raise Jesus Christ. Yun yung mga panahon bago sila nagkita. So, siguro mga 3 months. Another reason why Magi don't visit 12 days after Jesus. Why 12 days? Kasi sinasabi nila, 3 kings, 12 days after Christmas. January 6 ang The Magi were wise men from the east. They studied lots of things, including the stars. Yun ang dahilan. Hindi na bumalik sa hari. Sabi pa naman niya, sasamba, pero ang totoo, na-threaten siya. At alam nyo ba, si King Herod, kahit yung mga anak niya na nabalitaan na gustong maging susunod na hari, pinatay po niya kahit mga anak niya. Actually, pati asawa niya, pinapatay po ni King Herod. That's why, sabi nga nung ibang historian sa Book of Josephus, Book of Josephus is a history of Jewish mga Jewish history po 'yon. At kung gusto niyo ng Book of Josephus or Josephus na ebook, meron po akong dito free na pwede ipamigay. Just tap me or message me. So, assuming the star first appeared on the night Jesus was born, okay, it would have been taken considerably time for the Magi to organize a caravan and travel to Jerusalem. Mag-aanda pa sila kukuha ng mga gamit nila, maganda ng camel, regalo nila. So they would have crossed the mountains from Persia to Iraq. Layo niyan, Persia to Iraq. So followed the Euphrates River north up to or into Syria. And then through Lebanon to Israel. So that would be about 1,200 miles over 2 months of travel. 1,200 miles. Okay. Over 2 months of travel. Grabe. Gaano kalayo yung 1,200 miles? Pag atin pong, ang isang milya is almost 3 kilometers. Sabihin na lang natin 1,200 times 3.
aabot po yan ng na 3,600 kilometers. Hello. Gaano kalayo yan, mga kapatid? 'Di ba? And isa pa, hindi talaga sila makakarating agad doon nung pagkapanahon ni Jesus Christ na doon agad. Hindi pwede. After seeing the star, the Magi had to figure out what it meant. Titingnan nila saan lugar. Pag-aaralan pa nila. So which could have been taken weeks or months of research. And then, they needed to organize their travel. Plus the actual travel time. So, we're looking at anywhere from 3 months or maybe year or more. Kaya yun po talaga yung malaking check. Malaking X po yung bilin na nabibili o nilalagay natin minsan sa ilalim ng Christmas tree o kung saan man. Maling-mali po yun. So, ang check, malaki na si Jesus Christ. Less than 2 years or more than 3 months. Yun po ang pinaka, reliable. No exact talaga na sinasabi. Kaya ito po ang mas tama. Nakauwi na sila sa bahay nila, wala sila sa manger, malaki na si Jesus Christ. But hindi naman yung sobrang laki, no? Mga less than 2 years. So, before or after a year or so, the Magi arrived looking for the Messiah according to the stars they had seen. Matthew chapter 2 verse 11 says that they came to a house in Bethlehem. So, house na siya, hindi na siya yung inn, where Joseph and Mary had settled. So, they didn't come to a manger as the pictures or tradition indicate. Jesus has been announced to the Jews through the shepherd and then the Gentiles through the Magi. Diba nakita nyo? Jew and Gentile. At ito matindi. Sinabi talaga na itong mga Magi na ito ay sasamba kay Jesus Christ. They will worship the soon king or the king. Actually, declared king na nga siya, yung hari eh. So, Magi were astrologers and counselors to the king in Babylon. So, napakalayo. Yan, number 11 natin. And, pagkatapos noon, nagbisit sila at papatayin yung mga 2 years old pababa dahil nga hindi na umuwi itong mga Magi at tinrace niya yung panahon na kinwento ng mga Magi, no, kung ilang taon na ito or kailan pinanganak at anong taon na nun. So Jesus' life and movement in Matthew chapter 2 verse 13 to 15 na tayo were dictated by the prophets, words concerning him. Sinabi na sa Hosea chapter 11 verse 1, he speak of the nation of Israel and their experience in Egypt when he says, out of Egypt I will call my son. No? So, ito rin ay isang example ng from the Holy Family na tinatawag na ito, Joseph, Mary, and Jesus, kung saan nanggaling yung salitang Sus Mariosep na ginagawang mura ng iba. Sus Mariosep means Jesus, Mary, and Joseph. A Holy Family. Kaya yung mura nila, Holy Family. Ewan ko kung holy pa rin yun. So, Joseph is warned. Joseph was warned. Kaya pumunta sila sa Egypt. Like at the times of yung mga Israelites, nung pumunta sila sa Egypt, yun yung simbolo noon. And yung naging deliverer naman nila from Egypt to Israel again is dala-dala na nila si Jesus Christ. Sa Old Testament, si Moses naman ang naging deliverer, 'di ba? So Moses is a type or typology ni Jesus Christ when he was in Egypt. So kaya nga sabi niya, out of Egypt I will call my son. So Matthew take this passage and applies it to Jesus as he is embodying the Jewish nation's experience in his own lifetime, as he is also forced to live in Egypt for a time being lang, hanggat di namamatay si Herod. So doon muna sila dahil pinapatay nga. So Joseph is warned that Herod will try to destroy the Messiah and told to flee to Egypt. They could have fled to any town, but in order to fulfill the scripture, they had to go to Egypt. Biruin mo kung gaano kalayo yung Bethlehem papuntang Egypt. At ang ganda rito kasi maraming mga pictures na si Joseph at saka si Mary, ang hawak nila ay baby na nakasupot, baby. Pero ito talaga pumili ako ng marahil na mas reliable na edad. 2 years old pababa. Okay, so yan yung picture na nilagay natin. So kahit saan naman pero dahil yun ang sinabi sa Bible, so they had to fulfill it. Kaya nag-appear ang angel sa kanila na kailangan sa Egypt sila pumunta, and they have and they must obey what the Lord said.
Dahil malaking tiwala nila na napaka-imposibleng nanganak si Mary ng birhen. That's why napaka-obedient po nitong dalawang to. So as our family, kailangan maging obedient din tayo. Kung anong sinabi ni Lord, ay gawin po natin. At magpasakop tayo sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay po ba yon? Kung may tinanggap ang isa na revelation kay Lord, magpasakop tayo. Kung sa isa tinanggap, ay magpasakop tayo. Dahil walang lalaban kay Lord. Tayo po ay daluyan lamang na pangungusap ng Panginoon. Pwedeng mangusap ang Panginoon sa babae, pwede rin sa lalaki. Kaya walang pinipili ang Diyos, mga kapatid. So the gospel writers use the Old Testament scripture to suit their purposes. Even if the prophet's word did not specifically state something in context, no, the gospel writers would use their words to express certain ideas regardless of the context. Okay? So this was the liberty of inspiration. God created the proper context and meaning using the same words to express different things. Kaya may mga tinatawag na ambiguity na iisipin mo bakit yon? Bakit simbolo lang ba yon na out of Egypt I will call my son? So ibig sabihin ba sa Egypt ipapanganak? No. May pinapatukuyan doon na yung mga hindi nagawa ni Moses from Egypt papuntang Jerusalem, hindi siya nakarating mismo sa land of promise. Someone will fulfill and he is the Messiah. He is the only one, the chosen one na kayang mag-fulfill lahat ng naging kapalpakan ng mga nasa Old Testament o mga shortcomings nila. Kaya finulfill lahat ni Jesus Christ. Kaya napakaganda ng typology po ng mga tao sa Old Testament in relation sa buhay po ni Jesus Christ. Diba? So, ito, tignan natin yung flight nila sa Egypt from here, yan, dito po yung Palestine, ito yung Bethlehem, okay, from dito pumunta sila Bethlehem papuntang Nazareth, then balik po sila sa Bethlehem, pero dahil dito na sila nakatira, pumunta po sila ngayon dyan sa Egypt, pababa, at tinry kong tignan yan kung ilang kilometro. Ito po yun, ito na ngayon. Yan, pwede nating tignan. Ito po yung actual map sa Google. From here, sa Bethlehem, Israel, bababa dito. Ito lang po ang daanan na maganda, maayos-ayos kasi talaga ito desyerto. Noon dito, pwede baybay ng dagat. Okay, yan ang mga daanan ng ancient na daanan. Sabihin na lang natin, dyan man o dito sa baba, it will take 6 days and 18 hours na maglalakad. Kasi yung camel naman, hindi naman yan tumatakbo, mga kapatid. Naglalakad lang din po ang mga camel. Ang kagandahan lang ay hindi ka mapapagod maglakad kasi nakasakay ka. Okay? So, ang ano po nito ay nasa walking time din. So, it will took 6 days. At kung sa Pilipinas naman, mula Apari hanggang sa Quezon, ito, ang tinype ko dito, Cabuyao Sur, Quezon. Ganong kalayo ang 723 kilometers or 717 kung dito sa Egypt. So sabihin na lang natin estimate 700 kilometers. Maglalakad ka mula Apari, lalampasan mo ang Manila, makakarating ka dun sa Quezon province. Ngayon na. Papunta na po dyan. Ganon kalayo, mga kapatid, ang kanilang pagtitiis. Masunod lang nila ang iniuutos ng ating Panginoon. Grabe. Back and forth. Back and forth, kapatid. Back and forth. So, merong isang pag-aaral kung paanong nag-travel itong mga Magi to worship Jesus Christ in 1,200 miles. Ito naman 1,200 miles din ang tinravel nila, balikan. And that is 1,931 kilometers. Parang aabot ka na sa Apari hanggang sa Mindanao. Kaya grabe, mga kapatid. Kung iisipin mo, uutusan ka ng Panginoon, anak, mag-mission ka. Ang dali lang mag-mission, pupunta ka Mindanao, sasakay ka ng eroplano ngayon. Pero noon, hindi. Kailangan mo maglakad. At ito pa matindi, disyerto ang dadaanan. Diba? Kaya mga kapatid, kung mayroong iniutos ang Panginoon sa atin, pumunta ka sa isang lugar na kahit gaano yan kahirap, kahit maputik yan, kahit kakaunti ang tao dyan, ay kayamanan yang mga kaluluwa na yan sa Panginoon.
Walang pinipili si Lord. Kaya nga yung mga tumanggi na in-invite ng Panginoon sa kasalan sa parable of the kingdom, 'di ba? Sabi doon na yung wedding na yung may in-invite ay ayaw nila pumunta, nagdahilan sila. Sabi nung isa ayun nga, meron daw pong nabiling lupa o bukid at kailangan niyang tignan. Yung isa naman hayop, kailangan niyang isingkaw. At yung isa naman kakakasal, ayaw niyang iwanan. Parang ang mga dahilan na yon ay una ay materialistiko, bukid, isa material. Animalistic na mga dahilan, mga hayop, hindi kami makakapunta kasi walang kasama yung aso namin. O kaya kailangan kong puntahan yung pakainin mga baka, kambing, isisingkaw or susuga, dadalhin sa bukid. Iba naman ay humanistic excuses, kung mga tao nandiyan, may bisita po kami, ganito, ano po namin ngayon, may reunion po kami ngayon, may living, may kasal, di ba? Ganyan mga excuses natin ngayon, di ba? Kaya pinakita ni Lord na kapag ganun yung mga tao, sige, lumabas ka na lang, piliin mo na lang yung mga bulag, pilay ko, kahit sino. That's why, alam nyo mga kapatid, special din sa Panginoon, kung sino yung mga hindi ganong pinapansin at pinapahalagahan, kayamanan yan. Kaya wag tayong namimili ng kaluluwang syesheran. Amen po ba? Bata pa lang si Jesus Christ. Ang hirap kaya nun. Minsan kapag kami bumabiyahe, binabiyahe namin ngayon, tricycle, binabiyahe namin from here in Nueva Ecija. Pupunta kami ng Marikina, naka-tricycle lang kami. Dahil we're praying for 4 wheels pa lang. Kaya may the Lord provides this year. Para sabi nga ni Mrs., dapat itong taon na ito magkaroon na tayo para kotse naman. Kasi twice na kami, 2023, New Year ng 23, nag-tricycle kami, and 24, tricycle kami. Kaya nadaanan namin dito, Bulacan papuntang Manila. At kung titignan mo, ang kilometers niya ay mga nasa lang naman, 200 plus. Tricycle yun. Yung mga anak namin, pag uwi dito, inuubo. Si Mrs. hanggang ngayon, nilalamig. Kami, nahirapan daw siyang makarecover. Pero ito, naglakad, mga kapatid. Ang pamilyang ito, naglakad. Kamelyo lang ang kanilang sakay. Kaya, matinding ang lesson dito, mga kapatid, naligtas ang buhay nila. Kahit ikay magsakripisyo, kung ang kaligtasan naman ay mapupunta sa iyo, willing kang tanggapin yon, willing kang sumunod. Halimbawa, sino dito ang gusto ng 1 milyon? Halimbawa lang mag-amin. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng tagi 1 milyon. Mag-amin ng gusto ng 1 milyon. Ngayon din bibigyan ko kayo 1 milyon. Okay. Pero ang kondisyon, mamamatay ka na bukas. O tatanggapin mo 1 milyon, mamamatay ka na bukas? Opo o hindi? Di ba? Mamamatay ka na bukas. May 1 milyon ka at least. Pero madadala mo ba yun? Ewan ko. Isipin mo pamilya mo. At least may 1 milyon sila para matapos na yung paghihirap mo sa buhay. May pangarap ka pa ba? Yung mga wala ng pag-asa sa buhay, siguro tatanggapin na kahit mamatay. Mas uunahin nila yung pamilya. Pero kakaibang sakripisyo. Karamihan sa mga tao sasabihin nila, ayaw nila. Mas mahalaga pa rin ang buhay. Therefore, bakit mas mahalaga ang mga material na hinahalugap natin ngayon kaysa sa buhay natin? That's why sometimes we are not so very appreciative. We are very unappreciative sa mga simpleng binibigay ni Lord. Pero kung titingin ka sa nakaraan, grabe ang sakripisyo nila. Kaya sa Panginoon, kapatid, walang sayang. Buhay natin ang kapalit. Yung eternal life pa lang, kapatid, walang material na bagay na pwedeng maipapalit doon. Walang sakripisyo natin na pwedeng kayang kapalit doon. Tanging dugo lang ni Kristo ang katumbas. Kaya hindi yung dugo natin na makasalanan, kundi dugo ng Panginoon na walang bahid kasalanan. Kaya pastor ka man na nagtitiis ngayon, go lang. Mahirap ba niya sa lugar mo? Pabarya-barya man yung offering nyo, go lang. Nakukulitan ka sa mga leaders mo, sa mga miyembro mo sa loob ng church, go lang. Tinawag ka ng Panginoon dyan, yes Lord ka lang. Dahil baka kapag nag-no ka, buhay mo ang kapalit.
Just like Noah. Noah tuloy si Jonah, di ba? Na dahil nagpasaway siya, ang calling, hindi siya sumunod. Makakapahamak, buong bangka, buong barko, lulubog. Kahit ikaw lang may kasalanan, pwede ka magpahamak. Ang pamilya ng iba, pamilya mo. Kaya, sumunod tayo sa Panginoon kung anong pinapasabi ng Lord. Kaya yung mga tinawag sa inyo ng Panginoon na maglingkod, huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang patagalin. The more na pinapatagal nyo, the more kang mahihirapan. Mas magandang mahirapan ka na sa umpisa, pero buhay naman ng kapalit. Bibigyan ka ng Panginoon ng anuman ng kahilingan mo. For God will provide. Amen? So, 13, Herod's murder of innocent. 13, 14, 15, tatlo na lang po ito, ano? Ang time check po natin ay 9:30. So, makipagtiis na lang po tayo. Now go to Bethlehem and make history! Kill! But your Majesty! Herod's murder of Kill them all! Kill! the innocents from 2 years old to baba. Alam nyo, pamilya ko po yung maiwan dito. Parang ang hirap kaya. Bigla na lang may papasok. Kung yung bata. Pero this was also recorded. Leave my child, you bloodthirsty murderer! Wala pang pinira dyan. So, hanggang dyan na lang. Kung mapapansin nyo, same nung panahon na pinanganak si Moses, di ba po, 2 years old, pababa din ang pinapatay ng mga panahon na yon. At very, very parallel sa typology po ng panahon ni Jesus Christ. So, soon after their escape, Matthew chapter 2, verse 16 to 18, so Herod tried to eliminate a seeming threat to his throne. So, he didn't understand by killing all males under 2. So, this was Jesus' maximum age talaga, 2 years old. So, according to Magi's account, Herod died in 4 BC. So, this is why we say that Jesus was probably born between 7 to 4 BC. Hindi po pinanganak si Jesus Christ ng 0 BC. Hindi po. Nasa 4 or 6. Extremely 7. Pinakamatagal na po yung 7. So, probably a year old when he was taken to Egypt. Kasi talagang nakalagay sa history na si Herod ay namatay ng 4 BC. And may mga accounts din na ini-atras talaga yung 0 BC ay hindi siya exact talaga na kapanganakan ni Jesus Christ yun. But that still mark, no? That would still mark the time of Jesus Christ. Even though hindi man eksakto, hindi yung kapanganakan, but that will mark that Jesus Christ existed at that time. So probably a year old when he was taken to Egypt, stayed there about a year, and when Herod died in 4 BC, Joseph and Mary returned. Then, balikan. Okay, 1,400. So, Joseph and Mary had tried to settle in Bethlehem. Ito na yung return to Nazareth. So, nandun na sila sa Bethlehem, thinking this is where the Messiah should be raised. Ayaw nila na doon siya ma-raise up sa Egypt. At saka yun din naman ang sinabi ni Lord, in-inform sila na patay na si Herod, nagpakita na naman ng angel po sa kanila. And he can return to Israel. When he realizes that Herod's son is reigning in the area where he wants to return, so sa Bethlehem, he told to go back to his original home. So yung anak na niya. So Nazareth was in region further from Herod's headquarters. And not one where people expected the Messiah to come from. So it was the city that the prophets said the Messiah would emerge from, but not to be born in. Sinasabi na si Jesus ay taga Nazareth, pero hindi doon naman sinabi na doon ipinanganak. So actually sa Bethlehem. So this was a subtle difference that only Revelation could provide. Kung iunawain lang talaga natin, magkaiba po ang Nazareth, iba rin po ang Bethlehem. Iba yung kinalakihan, iba yung
pinanganakan. Halimbawa, ako ay pinanganak po sa Marikina, pero doon na po ako lumaki. Hindi ako lumaki, 5 feet lang ako, 5'3". Doon ako tumanda, ayun na lang, nag-college sa San Mateo Rizal. Pero ang college life ko po ay, high school life ay sa Concepcion, sa Marikina din. So, yun din ang kwento ni Jesus Christ, no? Baka parehang-pareha sa mga kwento po ninyo. Opo. And in Matthew chapter 2 verse 23. So, yun na yan, difference of revelation. And dito na po tayo sa last but not the least. Yan, makakapagpahinga na tayo. The last but not the least. 12-year-old Jesus in Jerusalem. So, Jews were required to go to the temple for all the feast. Ito na yung first Passover nila. So, by the first century, this had dropped to 1 per year. Doon na tayo, kaya ipaghahati natin every Passover na, kasi ito yung sign ng Passover. So, Jewish boys reach accountability at 13. Ang tawag doon ay bar mitzvah. Mag-aaral sila ng law sa mga sinagoga, pero kailangan nila pumunta sa temple. At doon, Ye shall turn the hearts of the fathers to the children. Pero kapag may Netflix kayo, manood kayo ng The Chosen. The children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Pakinggan niya natin sinasabi. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Amen. So, alam nyo ba ang sabi niya? 'Di ba? Hinahanap siya, and then sabi niya, how is it that you sought me? Ba't niyo ako hinahanap? Wish ye not that has be about in my father's business? Yun ang term, father's business. Di ba ginaganap ko ang kalooban ni Lord? Or sa English talaga father's business, King James Version. Bakit? Ano ibig sabihin ng business? Bakit business ang sinasabi doon, di ba? Father's business. Kaya ibig sabihin yan, ang business ng Lord ay soul winning, pangaral about the kingdom of God. Kasi yan ang naging trabaho ni Jesus Christ. He always go from city to villages to preach the gospel about the kingdom of God. So, yun yung Father's business na ginawa ni Jesus Christ. Kaya ang soul winning, it's also a business, but business not in terms of material business or physical business, prosperity gospel, but it's all about the soul. It's all about the kingdom. It's all about giving your life as a living sacrifice to the King, di ba? To the one who reigns. So, yun nga, yun ang ginagawa ni Jesus. That's why he's very submissive to the will of the Father. Yun yung pinaka napakagaling. And sabi nga dyan, he grew in wisdom and in favor with God and with men. Parehas sa Diyos at saka sa tao. Talagang nakuha niya yung pabor sa Panginoon sa tao. Kaya hindi naman ibig sabihin na he is a man pleaser or God pleaser only, but he pleased both of them nung bata siya. Pero nung tumanda na, yun nga, mayroon naman siyang mga kumontra sa kanya. They are not pleased at the truth that he is saying, because he is the truth, he is the way, he is the life. Kaya doon na nasisilaw na yung
mga tao na hindi umaayon sa kalooban ng Ama. So many boys went to the temple at even earlier ages, as was the case with Jesus Christ. So the rabbi would often find large crowds to teach these times. Marahil may tinanong siya at sumagot itong si Jesus Christ, and then sa sagot niya na yon ay nakapagturo na siya, kasi sa sagot pa lang pwede kang nakapagturo na nun. And then the rabbi would ito pong nangyari, would often find large crowd to teach this time, so his parents lose sight of Jesus and find him in one such group discussing the law, so asking and answering questions of them. So his reply to his mother when they found him, "Did you know that I had to be in my father's house?" Sa iba, father's house, in King James, father's business. So that he was already at the age of 12 aware of his divine nature and mission. Age of 12 pa lang, alam na niya yung mission niya. No? So these are his first recorded words. After this event, there's silence concerning Jesus Christ. Marahil ay talagang in-honor muna niya ang kanyang parent, because in the 10 Commandments pa lang, it's all about God and centered in the parents or family, saying, honor your mother and father, and then about your neighbor, do not covet, do not envy your ganito, ganyan, di ba? And do not steal, do not kill or something. Kaya dito yung gitna doon, which is honor thy mother and father, is doon siguro nilagyan ng private life ang family ni Jesus Christ. That's why sometimes, mga kapatid, kapag may private life din ng pastor, lalong sa kanyang pamilya, ay irespeto natin yung kanilang private life din. Syempre, hindi naman kailangan na palagi natin pinapakialaman pati pastor nila. So meron din talagang privacy dapat yan, and respect sa bawat pamilya, I should say, lahat ng pamilya, not only to the life of the pastor and even his mga leaders and members. So after this event, there's silence concerning Jesus' life, yun na nga, until the beginning of his ministry at 30. So yun na yung susunod na topic natin, next. All we know is that he remained with his parents in Nazareth and served as a dutiful son until his public ministry began. So praise God. So lesson, dito na po pinaka natin conclusion. So this part give us little information about Jesus, but a great deal about his parents. Una, sa parents niya, patungkol sa parents, they were true believers. Their faith cost them something, and yet they continue to believe, 'di ba? Ang daming hirap, ang daming pagod, pero naniwala sila eh. There's no faith without risk. Tandaan natin, there's no faith without risk. Kung paanong ang business minsan, pag maglalabas ka ng pera, alam mong risky, pwede ka malugi, pwedeng mawalan ng saysay, pwedeng mabaon ka sa utang, but higit pa dyan ng faith, no? Ang faith, hindi pwedeng walang risk. So, if it's a sure thing, then there's no faith. Kung alam mo sigurado ka na, hindi na faith yon. Kaya nga, sabi sa faith, things that you hope for, things that are not seen. Kaya very, very foggy sa iyong mga mata, but in your spirit, it is clear. Okay? It is clear that it is God's word. You have to believe it. More than you can believe than yourself. Kasi, pagtiwala mo lang sa sarili mo, hindi mo kaya. Pagtiwala ka sa Diyos, makakaya mo sa tulong ng Panginoon. So, ikalawa, they believe despite their lack of understanding. Kahit di nila gano'ng maunawaan, bakit kailangan ganito, bakit kailangan ganon. Diba? Basta, sumunod lang sila sa Panginoon. So, they continue to believe even though the events were unfolding around them. Tsaka lang nila nalalaman. Wala naman sinabi na, umalis na kayo, pumunta na kayong Egypt kasi papatayin lahat ng 2 taong pababa or something, di ba? Yung mga threat na ganun. Ay sabihin na lang natin na kahit mahirap, ay pwede naman dito lang, hindi sila nakikipag-bargain na pwede pong dyan na lang sa Jordan, tatawid lang po kami ng ilog, Jordan River. Hindi pag sinabing Egypt, okay, hindi Ibas, hindi Ikar, Egypt. Joke yun So they didn't know the end but trusted the Lord. Day by day, kapatid, day by day, until Angel Gabriel again appeared to them and
sasabihin nila, oh, balik na kayo. Di ba? Babalik sila, babalik. Impake agad, alis agad. So, they didn't know the end but trusted the Lord. Some things in our life are like that. We need to trust and obey even though things aren't fully worked out yet. Hindi pa hinog. Prayer mo hilaw. Wala ka pang nakikita. Pero kailangan mo simulan. Paano? Trust the Lord. Start to trust God. Kaya, kung ano yung sinabi ni Lord, doon po tayo susunod. Amen po ba? So, praise God. Maraming salamat po. This is your assignment. Read this in advance. Screenshot nyo po sa mga susunod sa akin na basahin ito. Ito po ay para sa inyo. Ito po ay para sa relasyon nyo sa Panginoon. Ito po ay para sa quiet time nyo sa Panginoon. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos at purihin ang Panginoon. Ipopost ko po ito sa atin pong page, Mobile Bible School, para malaman nyo po kung ano po yung babasahin ninyo. And muli, i-PM nyo po ako at i-send ko sa inyo yung link ng post na ito na kasama yung student manual na kailangan nyo i-print. Okay? Sa mga magpiprint ng manual, screenshot nyo po or picturean nyo, isend nyo po sa akin. I will add points to your grades. Sa mga enrolled po ito, Certificate in Biblical Studies, Certificate in Pastoral Studies. Sa ibang mga subject po or course na walang Life of Christ, but I think ano po, kung gusto nyo pong kunin ang subject na ito, just enroll. No? Hindi nyo na kailangan mag-pre-register. Nag-fill up na kayo ng form, tapos na po yun. I-PM nyo na lang po ako and kailangan nyo lang bayaran yung certain units niya, which is 50 pesos per unit plus 100 pesos sa miscellaneous fee. Kaya kapag binayaran nyo po ito ng 250, kasama po ang lahat ng e-books resource ng atin pong Life of Christ. So maraming e-books po yan kung saan doon po yung galing yung ating mga pinag-aaralan. Plus ito pong ating PowerPoint. Yung lahat ng nakita nyo kanina, mapupunta din po sa inyo yan sa halagang 250 and magiging credit po or credible itong inyong subject. May isasama po sa curriculum nyo kung hindi nyo man po ito kasama sa subjects tulad ng mga nag-enroll sa bachelor, masteral and doctorate. Ilalagay po natin ito sa TOR nyo. Just enroll this subject. So kung hindi naman at hindi kayo interested sa pag-enroll, still let's continue to learn about the life of Jesus Christ. Napakarami pong ma-unfold sa atin. Patikim pa lang po itong napag-aralan natin na ito. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon that we are a part of MBS family. Sa mga hindi pa kasama sa MBS family GC, meron po tayong GC. Registered ka man o hindi, we will add you to a certain GC which is we're offering a free subject, as in wala kayong babayaran. May i-credit yon. Basta yung dalawang subject na yon, yung certain units niya which is 50 pesos per units, napakamura. Wala kayong, diba kung merong nag-e-exist na SEC-registered Bible School na may 50 pesos per units unless meron silang ang tawag dito sponsors, mga ganyan. Tayo po wala tayong sponsor. SEC-registered po tayo. Hindi pa man tayo CHED, but praise God, wala pa po kasi tayong 1 taon. Sa CHED, isa sa mga conditions nila ay kailangan po ay lampas na 1 taon. Wala pa nga po tayong sa graduation. And then we are looking forward into to become a part of PABATS after ng graduation natin. Then magsesend po ako ng application natin sa PABATS, Philippine Association of Bible School theological schools, nakalimutan ko na, or in seminaries, ganun. So yun sa PABATS po. Kaya I encourage you, magpatuloy po tayo. Meron pa tayong 5 lessons. Sa mga na-late, review lang po natin itong lesson na ito. And this will be uploaded. Lahat ng flaws, yung mga nawalan ng sound, ganyan, i-edit po natin to and we will upload in YouTube. Kaya malilesen po yung ating mga topics ngayon. So hatiin po natin yung mga topics para hindi naman kayo mabore. So yan, praise God!